kapigmate, so mayroon tayo ditong isang follower natin sa Facebook na si Sir Gerald. So ito siya. So ang tanong niya sa atin, ano raw po yung gamot sa piglet na nagtatae na dumedede pa. So magandang katanungan to mga kapigmate. Napakagandang katanungan. So update ko muna kayo sa mga pinaliguan nating inahin. Ito yung inahin natin na pinaliguan, tapos kababalik lang din natin ng mga piglet kasi tuyo na po yung kanilang plastic matting. Pag tuyo na po yung plastic matting, binabalik ko na po yung mga piglet. So ayan na po sila, mga siglang-sigla na sila. Tuwan-tuwa na sila. Yan. Yan. So mga kapigmate, ang dapat nyo lang gawin, so hindi nyo kailangan ng sa gagawin na to mga kapigmate, yung para mawala yung pagtatay ng mga piglet. Meron tayong day 1 dyan na nagtatay, day 2, day 3, day 4 hanggang day 5 na nagtatay yung mga piglet. So kaya nating sagutin yan at yung mas mabilis na paraan para mawala yung pagtatay nila mga kapigmate. So bigyan ko muna kayo mga kapigmate ng halimbawa o sabihin natin na dahilan kung bakit nagtatay yung mga piglet. Una muna, ganito. Yung nakapalibot sa ganito. Sabihin natin ito, may dahilan po kung bakit tayo naglalagay ng mga ganto na tarapal or sako sa palibot ng kulungan ng inahin. Para po may natatambayan yung mga piglet na hindi labas-masok yung hangin sa kulungan ng inahin. Kasi pag labas-masok dyan ang hangin sa loob ng kulungan ng inahin at sa tinutulugan ng piglet ng mga pigmate, nagiging dahilan din yun ng pagtatay ng inahin. Ng inahin ng piglet. Sunod naman mga kapigmate na nagiging dahilan ng pagtatay rin ng mga piglet ay yung laging basang kulungan. Basa lagi yung ganto, basa yung pinupuntahan nila, basa yung tinutulugan nila. Isa rin po yon sa dahilan ng pagtatay ng inahin. Tapos mga kapigmate, ang pinaka-common mga kapigmate na dahilan ng pagtatay ng piglet ay yung sobra-sobra sa gatas ng inahin. Gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapigmate, sa mga piglet maganda po yung sagana sa gatas yung inahin. Pero may limitasyon yan o may hangganan din mga kapigmate yung maganda na pinoproduce ng inahin na gatas sa mga piglet mga kapigmate. Kasi ang mga piglet mga kapigmate, hanggat may lumalabas na gatas sa inahin, ay dumedede yan ang dumedede mga kapigmate. Hanggat may pinoproduce na gatas yung inahin, patuloy sa pagdede yung mga piglet. At ang inahin kasi mga pigmate, pag may naipoproduce yung gatas, nagtatawag yan na piglet para magpadede. Tayong mga farmers mga kapigmate, ang ginagawa natin para lumakas yung gatas ng inahin natin, pinapakain po natin ng marami yung inahin natin. Hanggat kaya niyang kainin, pinapakain natin mga kapigmate. Ang problema lang mga pigmate sa ganong ginagawa natin ay sumusobra din yung pakain natin. Yung pag sumusobra yung pakain ng inahin natin mga kapigmate, sobrang dumadami yung pinoproduce ng gatas at yung mga piglet naman, todo lang sa dede mga kapigmate. Sa pagdede ng mga piglet mga pigmate, pag sobrang busog na sila, tapos nagpapadede pa rin yung inahin, doon na po magsisimula yung pagtatay mga kapigmate. At kung hindi nyo alam yung mga kapigmate yung dahilan na yon at nagtayo yung mga piglet na yun mga kapigmate, wala rin po mangyayari kung ang gagawin nyo po ay gagamutin nyo ng gagamutin yung inahin, gagamutin nyo ng gagamutin yung piglet. Useless po ang ginagawa nyo. Sa paggamot nyo sa inahin na hindi naman kailangan gamutin at sa pag-inject nyo ng kung ano-anong gamot sa piglet, ay papatayin nyo lang po yung mga piglet nyo mga kapigmate. At sa pagbibigay nyo ng mga pig doser sa piglet, hanggat hindi nyo alam kung bakit sila nagtatae, papatayin nyo lang po yung mga piglet nyo. Isa-isa pong uubusin yan ng pagtatae mga kapigmate. Kaya itong vlog natin na to, para malaman nyo yung sanhi kung bakit nagtatae yung mga piglet. At bibigyan ko kayo mga kapigmate ng mga paraan para mawala yung pagtatay ng piglet nyo. Day 1 na pagtatay, day 2 na pagtatay, day 3 o kahit day 5 pa na pagtatay ng piglet, basta dumedede pa sa inahin ha. So dagdag ko lang mga kapigmate, nakalimutan ko sabihin kanina, yung pagpapakain ng marami sa inahin ay nagdudulot po ng MMA. Yan po yung pamamaga ng dede ng inahin natin, yung pagkakaroon ng nana sa dede niya, sabihin natin na MMA yung tawag doon, na nagiging dahilan din ng pagtatay mga kapigmate. Pero kung makabisado nyo to yung para na to, hindi nyo na mararanasan yung pagtatay ng piglet kasi kailangan nyo lang mga kapigmate malaman yung dahilan. So yun, nasabi ko na yung mga dahilan ng pagtatay ng piglet. So simulan naman natin yung para mawala yung pagtatay ng piglet sa paraan na pagbabawas ng pagkain sa inahin mga kapigmate. Kung nakasubaybay kayo sa mga vlog ko mga kapigmate, day 1, day 2, day 3, day 4. So day 4 na ngayon, sinasabi ko kung gaano karami yung pagkain ko sa inahin ko. At kung gaano na karami yung idadagdag ko, kung kailangan ko ba magdagdag ng pagkain or kailangan bang stay muna sila sa ganong dami ng pagkain mga kapigmate. So,
Kaya ako nasabi mga kapigmate yung mga pagpapakain na yon. Ang inaalalayan ko mga kapigmate sa dami ng pagpapakain sa inahin ay yung dami ng ipoproduce ng inahin na gatas sa mga piglet. So kaya ang pakain ko ngayon sa kanila ay 2 kilo lang mga kapigmate. Pakain ko sa mga piglet ay sa inahin natin mga kapigmate, 2 kilo pa lang ngayon sa loob ng 4 days. Dahil ang pakain natin sa inahin natin ay grower. Ang grower ay mabilis magpalaki ng inahin, mabilis magpataba ng inahin. So ang ano natin mga kapigmate, yung feed po mga kapigmate, pag ang inahin nagpapadede, yung kinakain niya, imbis na sa katawan niya napupunta, kino-convert niya po yung sustansya ng feeds para maging gatas ng inahin. So, dahil ang grower ay masyadong maganda sa katawan ng baboy, mabilis magpataba ng baboy, ibig sabihin mas malakas din magpagatas yung inahin sa mga piglet natin. Marami nagsabi diyan na yung grower daw ay hindi daw po pwede yung sa mga nagpapagatas. So ako po, grower, minsan lang ako naglalactating, depende sa baboy. Mabalik tayo din sa pagpapakain natin dito sa inahin. So day 1 natin mga kapigmate, hindi tayo nagpapakain. Pwede magpakain pero konting-konti lang. Konting-konti lang mga kapigmate. Day 2 naman tayo mga kapigmate, yung kalahating kilo natin, day 2 natin, nagbibigay naman tayo kalahating kilo sa umaga, tapos kalahating kilo sa hapon, so 1 kilo lang. Day 3 mga kapigmate, 1 kalahating kilo. So bakit? Sobrang kukunti yung binibigay ko pakain dahil po grower yung binibigay kong feed sa baboy. Tapos mga kapigmate, pinagmamasdan ko rin yung mga biik habang dumedede sila. Pag yung inahin natin mga kapigmate, habang nagpapadede po siya, ay isa-isang umaalis na yung mga piglet. Ibig sabihin nun mga kapigmate, sobra-sobra pa yung sabihin natin na yung sobra-sobra pa sa kanila yung ipinoproduce na gatas ng inahin. Tapos check nyo rin yung piglet kung may nagtatira wala. Pag wala, tapos sobra-sobra yung gatas ng inahin at todo pang pagpapadede ng inahin natin. Sabihin natin yung feeds na binibigay natin, yung dami ng feeds na binibigay natin, tama lang mga kapigmate. Sabi natin tama lang yung binibigay ko na 1 kalahating kilo. Pag nakita ko naman yung mga piglet mga kapigmate na gusto pang dumede, tapos gusto pa dumedi ng mga piglet pero yung inahin natayo na, ibig sabihin wala na siyang naipoproduce na gatas. Tapos ang kailangan na natin noon, magdagdag na tayo ng feeds mga kapigmate sa inahin. So yung 2 kilo o yung 1 kalahati natin, gagawin natin 2 kilo. So sa pagsusunod, ganun pa rin mga kapigmate na dumatayo yung inahin tapos hindi pa tapos dumede yung inahin. Ang gagawin naman natin mga kapigmate, magdadagdag ulit tayo ng another kalahating kilo. So yun, kalahating kilo idadagdag natin. So dito naman tayo, naisagad natin yung kain ng inahin natin. So okay na siya magpadede. Kada padede niya mga kapigmate ay busog lagi yung piglet. Ang problema, first day, may napansin kayo na may nagtayong piglet, first day yung napansin ha. Hindi naman sabihin natin na nagtayi agad kasi lalambot muna yung dumi nila eh. So makikita nyo may mga dumi na malambot. So doon pa lang makita nyo mga kapigmate, first day pa lang gamutin nyo na. Yung hindi gamot na bibigay ha, yung prevention natin gagawin natin. Sabihin natin yung pakain nyo 2 kilo mga pigmate, may nakita kayo lumambot sa dumi ng inahin. Halimbawa ko sa feeds ko na grower akong pakain ko, may lumambot na dumi ng biik. So yung 1 kilo na yung tapyasin nyo, 1 kilo lang maghapon pakain nyo. So, pag gano'n ang ginawa nyo mga kapigmate, first day pa lang, o kinabukasan, wala nang magtatay sa kanila. Wala nang malambot ang dumi. Tapos halimbawa naman, day 2, saka mo lang napansin, 2 araw naman na mga nagtatay yung mga piglet mo, saka mo lang napansin, ano ba dapat ang gawin mo sa pangalawang araw na nagtatay yung mga piglet. So, ganun pa rin ang gagawin mo. Kalahati ng pakain ng inahin, tapyasin mo. O, sabihin natin kung kaya mong hindi pakainin, huwag mo pakainin sa maghapon. Tubig lang na may dextrose powder. Yun muna bigay mo sa inahin mo para lang mabawasan yung pinoproduce niya ng gatas. So, ganun lang mga kapigmate, day 2, day 3, day 4, day 5 na paulit-ulit lang. So, halimbawa, 10 days na mga kapigmate. So, ilalakdawan na natin yung 2 hanggang sabihin natin na 2 hanggang 8 days. Sabihin natin 10 days na agad. 10 days na nagtatay yung piglet mo, ganun pa rin. Tapos, nagbigay ka na ng mga gamot, nag-inject ka na muna inahin, binigyan mo ng pigdoser yung mga piglet mo, pero wala pa rin nangyari. Ang gawin mo mga kapigmate, pinaka the best, maghapon, 1 araw, sa buong maghapon, huwag mong pakainin yung inahin mo. Tapos, yung piglet mo mga kapigmate, lagyan mo lang sila ng feeds. Lagyan mo lang ng feeds dyan. Kasi yung inahin mga kapigmate, yung marami yung gata sa dede niya. So, ang gagawin natin, magbabawas tayo ng ipoproduce ng gatas ng inahin.
Pag hindi nyo pinakain ng inahin yung mga kapigmate, titigil yung pagpuproduce. Hindi naman totaling titigil. Ibig sabihin na hindi na masyado madadagdagan yung gatas na ilalabas niya. So hihina po yun mga kapigmate. Sa maghapon mga kapigmate na hindi pagpapakain sa inahin, okay lang, walang problema yon. Basta yung inahin, pag tinanggalan nyo ng pagkain, yung tubig unlimited lang. Tapos lagyan nyo ng dextrose powder. Sa biik mga kapigmate ha, ito lagi nyo tatandaan. Sa biik, pag may nagtatae, hindi kailangan ng kahit anong gamot. Hindi nyo kailangan injikan, hindi nyo kailangan ng Apralite, hindi nyo kailangan ng pig doser, hindi nyo kailangan ng mga kung ano-ano man. So, try nyo tong paraan na ito mga kapigmate. Malaking tulong to para sa inyo. So, yun mga kapigmate, tatapusin na natin vlog na to kasi medyo mahaba na, umabot na ng 10 minutes. So, baka maraming magreklamo na naman. So, mga kapigmate, kung hindi malinaw para sa inyo, wag nyo po akong ibas. Magtanong po tayo ng ayos. Tapos, kung may nalaktawan ako sa paliwanag ko, comment nyo lang po. Pwede nyo rin po ako i-PM. Tapos, pag nagbigay kayo ng magandang tanong at sabihin natin na kalimitan ng sabihin natin na common na problema yung mga nag-aalaga ng baboy, iba-vlog po natin ang tanong nyo. Ilalagay natin sa screen yung inyong tanong tapos with shoutout pa yung mga kapigmate. So, sa mga nagpapa-shoutout diyan, ang mga sina-shoutout ko lang po ay mga nagtatanong sa atin na may magandang tanong tapos yung mga ginagawan ko ng vlog, yung mga problema nila. So, hanggang dito na lang mga pigmate. So, ito nga po pala ulit si John Jerry Alto ng John Jerry's Backyard. At ang mga vlog ko po ay all about pig learning. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat.